Pamana at Puso, Metro Manila. 10 dako na dapat ipagmalaki ng bawat Pilipino. Tara, sabayan mo ako sa isang paglalakbay mula sa maksaysayan hanggang sa moderno. May pagkain, sining, at tanawing magpapapintig sa puso mong Pilipino. Manatili hanggang dulo dahil bawat dako ay may kwento ng tapang, talino, at tatak Pilipinas na siguradong magpapahalagang loob sa'yo. Ikauna, Intramuros, ang pader at kwento ng Maynila. Pumasyal sa Fort Santiago at maglakad sa tabi ng lumang pader. Damhin ang mga yapak ng mga bayani at tanawin ng Ilog Pasig sa puntong ito. Bisitahin ang San Agustin Church na itinayo noong 1607 at kilala bilang isa sa mga Baroque churches na nakapasok sa listahan ng UNESCO. Kasama ang Casa Manila at ang katedral na naglalaman ng mahahalagang arko at antigong kagamitan. Mag-arkila ng kalesa o magbike sa Morlaya. Sa umaga, para makita ang liwanag na sumisiklab sa lumang bato. Sa dulo ng paglilibot, maririnig mo agad ang mga tawag ng kalye na magdadala sa iyo sa susunod na asapin. Ang pagkain at mga kwento ng kabihasnan. Ikalawa, Luneta at ang dakilang alaala ni Rizal. Tumindig sa harap ng Rizal Monument, ang dambana kung saan nakabaon ang alaala ni si Rizal at sentro ng mga paggunita sa kasarinlan ng bansa. Maglakad-lakad sa malawak na damuhan. Magpiknik tuwing hapon at damhin ang himig ng mga turista at mga lokal na nagmuni-muni sa kasaysayan. Mula rito, ilang hakbang lang papunta ang mga pambansang museo at mga espasyong pampubliko na naglalarawan ng ating pagkakakilanlan. Ang Luneta ang tamang simula para maramdaman ang puso ng makabayang pagmamalasakit bago tayo tumuloy sa mga yaman ng sining. Ikatlo, Pambansang Museo. Yaman ng sining at agham ng bayan. Pumasok sa National Museum of Fine Arts para harapin ang spoliarium at iba pang obra na sumasalamin sa diwang Pilipino. Tuklasin din ang anthropology at natural history para sa ating pinagmulang kultura at kalikasan. Huwag palampasin ang mga permanenteng koleksyon at pansamantalang exhibit na nagpapakita ng gintong alahas, sinaunang kagamitan at modernong sining. Maglaan ng 3 oras o higit pa sa loob dahil bawat galereyang tatahakin ay puno ng detalye, pangalan ng mga pintor, at kwentong bumuo sa ating bansa. Paglabas mo, handa ka ng tikman ng kalye at kusina ng Maynila bilang kasunod na karanasang pampolitika at panlasa. Ikaapat, Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa mundo at paraiso ng pagkain. Tumuntong sa Ongpin Street at subukan ang mami, hopya, lumpia, at mga mataong kainan na may dekadang kasaysayan. Dito, umusbong ang kalakalan at kusina na pinaghalo ng kulturang Tsino at Pilipino. Maglakad sa makitid na eskina at tuklasin ang mga tindahan ng pampalasa, antigong kagamitan, at lumang pamilihan
ang nagbibigay buhay sa Binondo. Mag-food crawl mula umaga hanggang tanghali. Kaldereta at pansit sa merienda, pagkatapos ay dimsum at tsaa sa hapon. Bawat subo ay may kwento ng migrasyon at pagnenegosyo. Sa pagtatapos ng pagkain, mararamdaman mo kung paano napagtagpo ang lumang Maynila at ng bagong panlasa. Handa nang dalhin ang puso mo sa relihiyon at debosyon ng Quiapo. Ikalima, Quiapo, debosyon, merkado, at makulay na kublihan ng pananampalataya. Pumila sa harap ng Quiapo Church para magdasal sa itim na Nazareno at mamasyal sa masiglang Plaza Miranda, kung saan mabibili ang mga herbal na pampagaling, rosaryo, at mga alindog ng kalye. Damhin ng matinding pananampalataya tuwing pista at ang kabuhayang umiikot sa mga nagtitinda ng pagkain, alahas, at mga gamot. Tunay na pasinaya ng bayan. Mula sa tawag ng reliyon, dadalhin ka ng lakad papunta sa tabing dagat para sa isang malamyos na dapit hapon. Maghanda ng kamera dahil sa susunod nating sandali ay isa sa pinakasikat na tanawin ng Metro Manila. Ika-6, Manila Bay at SM Mall of Asia. Ang dapit hapon na hindi malilimutan. Maglakad sa Baywalk sa dapit hapon upang makita ang ginintoang paglubog ng araw na sumasalamin sa tubig. Damhin ang malamig na simoy at mga tindahan at kainan sa paligid ng Mall of Asia. Umpisahan ang gabi sa isang merienda sa seafront. At kung gusto mo ng mas aktibong saya, may mga carousel at maliit na atraksyon na pwedeng subukan ng pamilya. Ang Manila Bay Sunset ang perfect na pangwakas ng isang makasaysayang araw. At matapos nito, tatahakin natin ang makabagong mukha ng lungsod sa Bonifacio. Handa ka na ba sa sining at kape na magpapakita ng bago nating pagkakakilanlan? Ikapito, Bonifacio Global City, BGC, moderno, sining at lifestyle. Maglakad sa Bonifacio High Street at pagmasdan ng mga mural at pampublikong sining sa tampok sa pader at plaza. Bisitahin ang The Mind Museum para sa hands-on na agham at palabas para sa batang manlalakbay. Dito, makikita ang modernong arkitektura, ang boutique cafe, at mga rooftop na pwedeng pagtripan ng mga nagmamahal sa urban na tanawin. Ang BGC ay lugar ng bagong pag-asa at pag-angat. Isang salamin ng progreso na hindi nakakalimot sa sariling panlasa at sining. Mula rito, lilipat tayo sa tanghala ng pambansang kultura na patuloy na humuhubog sa ating mga artista. Ika-8, Cultural Center of the Philippines. Tanghala ng sining at pelikula. Panoorin ang isang pagtatanghal ng ballet, dula, o konsyerto sa tanghalan kung saan nagsusumamo ang sining ng bayan at nagpapalago ng talento ng Pilipino. Dito rin, nagaganap ang mga film festivals, modernong teatro, at mga palabas na nagtatampok ng lokal na kwento at tradisyon. Ang CCP ang puso ng formal na sining ng Metro Manila kung saan ang drama, musika, at sayaw ay nagiging pambansang pagdiriwang.
Matapos ang entablado, sasalubungin tayo ng lumang kalye, ng eskolta, at mga bagong galleries. Ikasyam, eskolta. Muling sumisiklab ang alaala at sining sa lumang kalye. Tikman ang kape sa isang boutique cafe sa ilalim ng mga lumang gusali, tulad ng First United Building, at hanapin ang mga pop-up market at art spaces tuwing weekend. Ang eskolta ay naging sentro ng revival. Mga pintor, musiko, at designer na bumabalik upang gawing makulay ang lumang sentrong pangkalakalan. Mula sa eskolta, madali nang tumawid papunta sa puso ng Makati, kung saan makikita ang modernong museo at mga hardin. Dito natin tatapusin ang pag-ikot sa pamamagitan ng pagpasok sa isa pang pook na nagpapaalab sa ating pagmamalaki. Ikasampu, Makati, Ayala Museum at Ayala Triangle, sentro ng sining at liwanag. Bumisita sa Ayala Museum para makita ang detalyadong diorama ng kasaysayan ng Pilipinas at mga koleksyon ng sinaunang alahas na nagpapakita ng mayamang pamana ng ating mga ninuno. Maglakad sa Ayala Triangle Gardens kapag gabi para damhin ang mga ilaw at mga rooftop bar. Dito nagtatagpo ang negosyo, kultura, at tahimik na hardin ng lungsod. Makati ang modernong sentro ng negosyo, ngunit hindi nito kinukupas ang pusong Pilipino. Ito ang lugar kung saan lumalawak ang pangarap at kultura. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa Metro Manila. Mula sa pader at simbahan hanggang sa sining at modernong buhay. Lahat ay bahagi ng iisang bayang dapat ipagmalaki. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito sa puso ng Maynila. Sana napukaw ang iyong pagmamalaki at pagkasabik na muling tuklasin ang sariling bayan. Balik-balikan mo ang bawat dako dahil ang Maynila ay hindi lang tanawin. Ito ay alaala, panlasa, at buhay nating lahat.